Hello po mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo mga kapatid sa Exodo. Pero kagaya po ng lagi nating ginagawa, mananalangin po muna tayo bago tayo mag-umpisa. Samahan niyo po ako. Magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, una po sa lahat, Lord, maraming salamat sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas na malakas ang aming mga katawan. Salamat, Lord, sa pagbigay mo na naman ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat din dahil makakapagbasa na naman kami, makakarinig, makakapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Lord, samahan mo po kami, turuan, gabayan, at buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin lahat sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Salamat, Lord. Lord, samahan mo rin po ako, gabayan at turuan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Dito po tayo sa Exodus chapter 34 na po tayo mga kapatid. Pero anyayahan ko lang ang mga bago sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Kahapon, shinare ko sa inyo ang chapter 33 na nagpatuloy ng paglalakbay ang Israel. Ang toldang tipan, nangako si Yahweh na sila'y papatnubayan, mga kapatid. At dito sa chapter 34, ang pangalawang tapyas na bato. Inulit ang tipan, sabi dito, at huli, bumaba sa bundok si Moses. Dahil nga 'di ba, yung unang tapyas na bato ay inihagis ni Moses sa galit niya dahil sa ginawa ng mga Israelita. 'Di ba po dahil na nagpagawa sila o gumawa sila ng Diyos-Diyosa nila, yun na yung gintong guya mga kapatid na kanilang ginawa. Kaya dito sa chapter 34, ang pangalawang tapyas na bato. Mag-umpisa na po tayo. Sinabi ni Yahweh kay Moses, tumapyas ka ng dalawang batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumayak ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa tuktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon sa bundok na yun. Walang pupunta kahit isa kundi si Moses lang at kahit mga hayop walang dapat manginain sa lugar na yun. Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moses ay tumapyas ng dalawang bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moses at binanggit ang kanyang pangalan. Yahweh, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Narinig niyo mga kapatid, ang ating Diyos ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit, sabi niya. Patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat.
Yan ang sinabi ng ating Diyos, mga kapatid, at pangako sa ating lahat. Pangako niya yan, mga kapatid. Ulitin ko lang, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libu-libo at patuloy kong ipinapatawad, sabi dito, ang kanilang kasamaan, no? Patuloy niyang pinapatawad ang mga kasamaan ng mga tao. Pagsuway at pagkakasala, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y sabi dito hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Hindi ko pinapalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Pag nagalit siya, pag nagparusa siya, ikatlo hanggang ikaapat na salinlahi, mga kapatid. At mabilis na sabi dito, at mabilis na lumuhod si Moses at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isasamo kong, sabi dito, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Nanalangin uli at nagsumamo, lumuhod si Moses na patawarin ang mga tao na kahit na ito'y matitigas ang ulo, hiningi niya ng tawad ang mga taong ito. Pangalawa, inulit ang tipan. Sinabi ni Yahweh, makikipagsundo akong muli sa bayang Israel sa harapan nilang lahat. Ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari, sabi dito, mga kapatid. Sa daigdig kahit kailan, gagawa siya ng himala na hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga inuutos ko ngayon at papalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananeo, Hiteo, Pariseo, Hivita at mga Jebuseo. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga daratnan ninyo roon, sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo kung makikipagkasundo sila sa mga lahing iyon. Yun ang magiging kapahamakan nila, sabi ng ating Diyos. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar, durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. No, pinapasira yung mga Diyos-Diyosan ng mga taong iyon. Sirain, wasakin, durugin, sabi ng ating Diyos. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ako, si Yahweh, ay nibughuing Diyos. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Baka mahingkayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag sila'y sumamba sa mga ito, huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki, sabi dito, ay mag-asawa ng babaeng taga roon. Baka mahingkayat sila ng mga taong ito maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yan ang ayaw na ayaw ng ating Diyos. Yung maglingkod at sumamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid. Diyos-Diyosan nga eh. Bakit mo sasambahin? Bakit mo paglilingkuran? Di ba? Yun ay Diyos-Diyosan. Walang ibang Diyos kundi ang ating Diyos lamang. Sabi pa dito, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan, metal at sasamba sa mga ito. Sabi pa rito, ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan, sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lahat, maging tao o hayop, ang panganay na asno at tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, sabi dito, baliin ninyo ang leeg. Tutubusin din ninyo ng tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. Yun ang sabi niya sa mga Israelita, mga kapatid. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit
Sinabi na naman mga kapatid, 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ika-7 araw kayo magpapahinga, maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aani, kailangan pa rin magpahinga sa ika-7 araw. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga, sabi dito, Sanlinggo ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tolda tuwing matatapos ang taon. 3 beses isang taon ang mga lalaking Israelita ay harap sa Panginoong Yahweh at Diyos ng Israel kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain. Wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong, sabi dito, inulit ng ating Diyos, huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskwa, mga kapatid. Paskwa. Verse 26, dalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong mga pinakamainam na unang ani ng inyong bukirin. Pinakamainam ang dadalhin, iaalay sa ating Diyos. Huwag kayong maglalaga ng buto. Sabi dito, huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moses, isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin at sabi dito, pakikipagtipan. Isulat mong lahat. No, dahil sabi dito, pagkatapos nung sinabi niya kay Moses, isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin ng pakikipagtipan ko sa inyo at sa Israel. Si Moses ay 40 araw at 40 gabi kasama ni Yahweh, hindi kumain o uminom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Mga kapatid, nandun lahat. No? Sinulat ng ating Diyos. 40 araw at 40 gabi na nandun si Moses. Walang kain, mga kapatid. Bumaba sa bundok si Moses. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moses na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nanginginig pala ang kanyang mukha. Nagniningning, mga kapatid. Sorry. Ulitin ko lang, nang bumaba na sa bundok si Moses, nadala ang 2 tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron, sabi dito, at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Ngunit tinawag sila ni Moses. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moses ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai, mga kapatid. Pagkasabi nito, sabi dito, tinalukbungan ni Moses ang kanyang mukha tuwing makikipag-usap at harap siya sa presensya ni Yahweh. Inalis niya ang takip ng kanyang mukha. Sabi dito, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinabi niya sa mga tao kung ano ang inuutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha, kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Sa tuwing makikipag-usap siya, nagniningning ang mukha ni Moses, mga kapatid, dahil nakikipag-usap siya sa Diyos na buhay, sa Diyos na makapangyarihan. Doon siya nakikipag-usap, kaya nagniningning. Hindi nyo ba rin napapansin, mga kapatid, na sa tuwing tayo'y taos-pusong ibig sabihin na nagaling sa puso talaga yung ating paglapit sa ating Diyos,
nakaluhod, umiiyak. Sa tuwing mananalangin tayo, hindi nyo napapansin na nawawala lahat ang ating mga isipin at suliranin, yung mabibigat sa ating puso, nawawala lahat at nagiging maayos ang ating pagmumuka sa tuwing tayo ay mananalangin, mga kapatid. Pansinin niyo po yan. Pagka kayo talaga dudulog, lalapit sa ating Diyos, mananalangin ng taimtim, mga kapatid, mapapansin nyo na pag sinabi nyo na sa ating Diyos ang lahat ng inyong gustong sabihin, magpapasalamat, at aangkinin ang iyong panalangin na ibinigay na ng ating Diyos, pansinin nyo, nakangiti, maayos ang ating itsura, mga kapatid. Pansinin nyo po yan. Amen. At yan po ang katapusan ng chapter 34, mga kapatid. Ang pangalawang tapyas na bato, binigay na naman ang mga tuntunin na dapat sabihin sa lahat ng tao. Inulit ang tipan, no? Yung mga gagawin, mga ibibigay, mga kapatid, iaalay, mainam, mga ganyan. At bumaba sa bundok si Moses, yun nga sa tuwing bababa siya, kagaya ng nabanggit ko kanina, nagniningning ang kanyang muka dahil Diyos ang kanyang kausap. Diyos ang nagbigay ng tuntunin ng mga utos na dapat nating gawin lahat. Hindi lang sila, kundi pati tayong lahat, mga kapatid. Sundin natin ang inuutos ng ating Diyos. Narinig nyo doon sa aking sinabi, sa binanggit dito sa Biblia, na ang Diyos ay hindi madaling magalit. Mapagmahal siya, di ba, mga kapatid? Yun ay totoo, mga kapatid, mapagmahal ang ating Diyos. Hindi siya madaling magalit. Yun na nga lang, pag talaga tayong nagkasala, halimbawa leader ka pa naman, ikaw ang nagkasala, tapos tinuruan mo ang iyong mga kasamahan o kasambahay ng hindi maganda, magagalit sa inyo ang ating Diyos. Sinabi niya, 3 hanggang 4 na saling lahi ang gagawin niyang pagpaparusa sa mga nagkakasala, mga kapatid. Kaya ulitin ko lang, mapagmahal ang ating Diyos. Ibibigay niya ang iyong panalangin dahil makikita niya ang iyong puso na maayos, na totoong lumalapit sa Kanya, nagtitiwala, sumasampalataya at nagpupuri sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na mapagmahal, mga kapatid. Yan po ang sinasabi ng ating Diyos ngayon sa atin. Pinapaalala niya, mapagmahal siya. Hindi siya madaling magalit, mga kapatid. Kaya konting pagkakamali, Lord, patawad po. Hingin natin kagad ng kapatawaran sa ating Diyos yung mga ating halimbawa, nakapag-isip ng hindi maganda o nakapagsalita ng hindi maganda, mga kapatid, o nakagawa. Humingi tayo kagad ng tawad dahil ang ating Diyos ay mapagmahal at hindi siya mabilis na magalit. Siguradong patatawarin niya kagad tayo sa konti nating pagkakamali. Huwag na nating hayaang lumaki ang ating pagkakasala. Maliit pa lang pagpatawad, ihingi na natin ng kapatawaran sa ating Diyos at huwag na itong muling gawin pa kahit kailan, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos sa kanyang mga salita na binigay na naman sa atin ngayong umaga, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos. Pinaalala niya na siya ay mapagmahal talaga sa lahat ng tao, sa lahat ng totoong nagbabalik loob sa kanya, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos at salamat din sa inyo, mga kapatid, dahil lagi kayo nandyan handang makinig ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, lalapit po ulit tayo. Lalapit tayo sa ating Diyos. Idudulog natin yung ating mga suliranin, pangangailangan, at yung pagpapasalamat din at paghingi natin ng tawad sa Kanya. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, una sa lahat, Father God, maraming salamat sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan, napag-aralan na naman ngayong umagang ito, O Diyos. Ikaw ang may kaloob nito, kaya kami lahat po ay nagpapasalamat. Salamat, Lord. Sinabi mo ulit, pinaalala mo na ikay mapagmahal at hindi mabilis magalit, Father God. Salamat po, Lord. Salamat po. At nandito nga po kami, Lord, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa. Simula noon hanggang ngayon, Father God, sa aming mga pagkakamali, pagkukulang na nagagawa sa inyo, O Diyos. Patawarin mo po kami lahat. Patawarin mo po ako. Patawarin mo po kami lahat. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan, O Diyos. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Lord,
Salamat po dahil alam ko po na lagi mo pong pinakikinggan ang aming mga panalangin. Salamat din, Father God, sa pag-ayos mo ng aming mga puso't isipan at ng aming buhay. Salamat, Lord, sa pag-ayos mo sa bawat tahanan o at bawat lugar, bawat bansa at buong daigdig, Father God. Salamat, Lord, dahil inayos mo na ang lahat, Father God. Nilinis mo na ang bawat bansa. Wala nang virus in Jesus' name. Wala nang kaguluhan in Jesus' name, O God. Wala nang kagutuman. Wala nang tagutom, O God. In Jesus' name. Puro pagmamahalan, pagpapatawad, at pagpapakumbaba ang mararamdaman ng lahat ng tao sa buong daigdig. In Jesus' name. Simula sa aming mga presidente, sa kasamahan nila sa pamahalaan, Lord, kanilang mga mahal sa buhay, ang mga scientist, doktor, nurse, pulis, sundalo, Father God, lahat po hanggang sa amin, ang mararamdaman namin ay puro pagmamahalan, pagpapatawad, at pagpapakumbaba, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. At salamat po sa paglayo mo sa amin sa mga anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Salamat at palagi kaming ligtas at palagi kaming protektado, Father God, ng iyong pagmamahal ng bawat tao, Lord, ng aming pamilya at ng lahat ng tao. Protektado mo po kami lahat, Lord. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat sa lahat ng blessings na lagi mo pong ipinagkakaloob sa amin. Simula pa noon hanggang ngayon, lahat ng meron kami ay galing po sa inyo. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Lord. Salamat din sa mga pastors, bishop, leaders na patuloy na naglilingkod, naghahayag ng iyong mga salita. Salamat din, Lord, na kahit sa simpleng paraan, ako'y binibigyan mo pa rin ng lakas ng loob, talino at sipag upang ako rin ay maghayag ng iyong mga makapangyarihang salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po, Lord. Salamat po sa lahat. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan sa lahat ng tao, Father God. Magiging maayos na ang aming mga pamumuhay. Ligtas, tahimik, masaya, at masagana. Tagumpay ang aming mga buhay. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. In Jesus' name, O God. Salamat po muli, Father God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa inyo, mga kapatid ko. Salamat po. Tayo po ay magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. Salamat.